Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang at 20 trillion pesos utang. Nako, Trillanes pahiya kay Senator Bongo. BP Sara nagsalita na, PBBM. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, bago po natin simulang bigyan ng komento ang mga balitang ito, no? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito mga kababayan, unahin na po natin itong si Trillanes, no? Akala ko kasi natapos na po yung kanyang mga pinagsasampang kaso sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Ay hindi pa pala. First wave pa lang yun. Ito, nag-second wave na si former Senator Trillanes. Basahin po natin yung balita mula po ito sa Jamie News. Just in, former Senator Antonio Trillanes IV files another plunder and graft complaint against former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Bongo, among others, over the Frygate accusation project during the previous administration. Acquisition pala. Nako. So yan mga karibin natin, alam nyo, hindi talaga titigil to si Trillanes pag hindi niya, parang hindi na buo yung araw niya pag hindi niya siya nakakabanggit ng Duterte, Bongo, Senator Bato, diba? Parang hindi nabubuo yung, itatakbo lang naman siyang mayor, diba? Bakit pa kailangan niyang mandamay kung baga? Bakit kailangan niya pa magpasikat sa buong bansa? Ipaulit-ulit na lang naman yung kanyang mga ikinakaso. Walang pinatutunguhan. Noon pa kinasuhan na nito di ba? Dati pa, kinasuhan niya na po si President Duterte. Yung bumabalik na naman. O kaya ito, sinagot tuloy siya ni Senator Bongo. Eto mga kababayan, basahin po natin yung, tingnan po natin, yung birada, banat ni Senator Bongo dito kay Trillanes. Wala nang bago. Totoo, walang bago na dito sa ginagawa ni Trillanes, no? Mula ng pagkaupo ni PRRD, ganito na yung ginagawa niya Another rehash accusation na paulit-ulit na lang ibinabato. Halatang nais lamang kaming pinturahan ng itim para siya ang maging maputi. Para siya ang maging maputi. Yan mga kabayan, ay maging maputi. Nako. So, ito narinig ko na to dati pa kay Senator Bongo. Nung nangangampanya pa lang sila ni PRRD, naririnig ko na po itong pinipinturahan ng itim para sila ay pumuti. Ang ibig sabihin po mga kabayan, ay sinisiraan sila ng sinisiraan, no? Para magmukhang mabuti. Magmukhang mabuti itong si Trillanes or yung mga kalaban nila sa politika. Diba? Matagal na po nating naririnig to. Ito pa sabi ni Senator Bongo, alam mo Trillanes, sa totoo lang hindi na dapat patulan pa. Kasi aksaya ka lang ng panahon. Mas nanaisin ko natutukan ang trabaho ko at magserbisyo sa mga Pilipino. Palakpakan po natin si Senator Bongo. Abay, dapat lang naman hindi pansinin nito si Trillanes Alam nyo, ang pumapansin lang dito, yung mga media, mainstream media. No? Pero doon po sa ni Miss Cathy Binag, mga kababayan, walang reaction po ang media. Hindi po nila pinipick up. Pero pagdating po kay Trillanes, no, wala po.
Wala silang hindi sila makahindi kay Trillanes eh. Diba? Ito pa nga napapansin ng ating mga kababayan. Pagdating po sa mga pagkikriticize sa government, no? Pagdating po sa gobyerno, wala pong nilalabas yung mga mainstream media. SMNI lang pong naglalabas ng mga kabulastugan ng gobyerno. Diba? Pero, pag nakikita nilang kalaban ng gobyerno, no, ng administrasyon, yung nai-involve, kahit pa katiting niya lang yan, kahit walang kwentang balita yan, ibabalita po yan ng mga mainstream media. Nako talaga. Ay nako, na kayo. Magbago na kayo. Ano masasabi nyo dito sa sinabi ni Senator Bongo? Dapat ba talagang hindi napansinin itong si Trillanes? Sa palagay ko, dapat lang talaga. Para tumahimik na yan eh. Ito lang talagang mga mainstream media. Anyway mga karibin natin, ito pa. Manggigigil kayo dito. Manggigigil kayo sa sunod na balita natin. Mula pa rin sa JME News mga kababayan na ito po ang title. Ito po yung Secretary of Finance natin. Philippine debt could balloon to 20 trillion by the end of Marcos term. Akalain mo mga karibin natin, 20 trillion ang magiging utang ng ating bansa, no? Sa katapusan ng termino ng Pangulong PBBM. Ibang klase ring finance secretary. Instead na gumawa po sila ng mga paraan, no? Para maibsan yung pangungutang natin, pinagmalaki pa na may uutang, yung susunod na magiging pangulo ay ito ang mamanahin, no? Kaya kabahan na po kung sino po ang magiging sunod na pangulo mga kababayan. May utang po siyang 20 trillion. Hindi lang po siya. Tayong lahat ang magbabayad yan. Eto, basahin po natin yung balita, no? Konti lang naman to. The country's sovereign debt could balloon to as much as 20 trillion pesos by the end of President Ferdinand Marcos Jr. term in 2028. Yan po ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto ngayong Wednesday. Ibang klase rin eh. Pero okay lang naman sana magkautang. Diba? Kahit umabot pa yan 50 trillion, mag 100 trillion pa man yan, kung napapakinabangan, no, ng taong bayan. Yun lang eh. Diba? Kahit pa umutang kayo ng umutang, as long as napakikita. Diba? Yung resulta ng inutang ninyo. Like for example, eto banatan muna natin bago ako mag-example. Itong si Secretary Finance Secretary Recto, akalain mo mga kabayan, yung utang ngayon ngayong year na ito, isinisi pa kay President Duterte. Dahil daw sa pandemic, kaya lumaki ang utang. Halika nga dito, Secretary Recto. 2 taon na kayo nakaupo. Isisisi nyo pa rin kay PRRD yung 15 trillion na utang? Talaga naman, no? Mga kababayan, nakakakilabot po yung kanilang mga statement, no? Huwag nyo namang gawing tanga yung taong bayan. 2 taon na po kayo dyan at alam naman natin na kayo po ang umutang ng umutang. Ang administrasyon po ito ang umutang. Wala naman, yun nga ang masama eh. Kahit pa sana umutang kayo ng umutang na may nakikita yung taong project. Kaso nag-project na kayo. 1 billion na mahigit, di ba? Yung flood control project, hindi naman nakikita ng taong bayan. Ibig sabihin, palpak po. Diba? Ibig sabihin mo, 1 billion a day. Ito na po yung example natin. For example na lang, si PRRD nangutang noong. Hindi pa nga ganito kalaki yung inuutang di ba? Pero may nakikita po kaming project. Napakalaki napakarami.
Buong bansa may mga nakikita kang bagong project. Build po ang tawag doon. O dito naman sa inyo, build better more, di ba? Nasaan na po 'yan? Oh. At may nakita kong balita, hindi ko lang na-save, no? Na kaya lumaki ang utang dahil po sa pamimigay ninyo ng mga ayuda. Mga karibin natin, sa pamimigay ng mga ayuda. Well, anyway, ano po ang masasabi nyo dito kay Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang eto talaga, pag yung trust rating at approval ratings ninyo at tumaas, eto maghihinala na talaga ako. Dito pa nga lang itong statement mo, pangpababa to ng trust rating Hindi po yan pampataas ng trust rating. Di ba? Well, anyway, ano mo po ang inyong opinion about dyan sa utang na 20 trillion? Napakalaki. Kailangan po magsalita ka kasi isa ka rin sa magbabayad niyan. Ako rin, magbabayad rin ako niyan. Nako po. At ito na nga mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. Palakpakan po natin Ito, Bongbong na lang. Jamie News, ano ba? Bongbong na lang ba ang tawag nyo kay President Bongbong Marcos Jr.? Ito, tingnan nyo yung title nila. Bongbong welcomes Okta survey showing increase of pro-Marcos Pinoy. Ito, tirahin natin to. Mga kababayan, 3 hours ago, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Wednesday welcomed the recent Okta survey showing that Filipino who prefer to identify themselves as pro-Marcoses, Marcos lang pala, yan have increased in the second quarter of the year. Patawa talaga ng mga kababayan, no? Paano hindi yan mag-i-increase? Yung mga, di ba may nagko-comment po sa mga pages nila. Paano hindi increase yan? Pati yung mga taga-Thailand, di ba? Pro-Marcos na rin. Yung mga taga-Taiwan, iba't ibang pangalan, di ba? Yung mga keyboard warriors. Lalaki talaga yan. Wag niyo namang lokohin yung taong bayan. Dito nagbigay si President BBM ng statement, Dito talaga mahalaga to sa kanila Pero yung mga issue po, like for example, flood control, wag muna natin pag-usapan yan. Ang importante, ngayon, matulungan yung mga nabahaan. Di ba? Pero pagdating dito sa survey na pabor sa kanila, ay comment agad yan. Alam naman po natin yung mga pro-Marcos, di ba? Mga nagko-comment, mga hindi, yung mga pangalan, yung mga taga-Thailand, Taiwan. Yun yung sinasabi ni Madam Marlica keyboard warriors. Congratulations po. Parang niloloko lang din yung sarili. Ay nako, etong matindi. Vice President pa lang pala. Eto, Vice President Sara Duterte nagsalita about sa gobyerno. Isa rin naman siya sa gobyerno, but anyway, nasa opposition na po siya kasi tumiwalag Ito pong mahalaga, no? Vice President Sara Duterte, August 7, 2024. Okay, ito, basahin po natin. Ito, mahalaga ito Ang Pilipinas ay pinamumunuan. Pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Tama po. Isa po yan dapat sa karakter, no, ng isang leader, di ba? May malasakit, at may kakayahan na itaguyod ang malinis na pamahalaan. Diba? Pero ito, may dagdag pa po si BP Sara. Sino kayang tatamaan nito, Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang karapatan sa trabahong sinumpaan. Nako, mga ano to? Yung mga hindi tumutupad sa pangako, di ba?
Kaya ang tanging nananaig sa atin ngayon, sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Tama po mga ka-review natin eh. Kasi halos lahat po ng, di ba, mga medyo may palpak eh. Ha? Anong masasabi niyo dyan sa statement ni BP Sara? May tinamaan ba? O tamang-tama talaga to? Yung ano ko dito, may malasakit eh. Talagang tagus na tagus eh. Diba? May malasakit at kakayanan. Yun. Oh. Yung may parang competent. Yan. Competent talaga. Para mamuno sa ating bansa. Pero sinasabi ni BP Sara, yung namumuno pa ngayon ay walang ganyan na katangian. So yan po yung hinahanap sana natin, di ba? Pero yung nakikita natin ay wala. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa mga balitang ito? No, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.